lumipas ang 10 taon mula nang lisanin ng pamilya ni Mang Lito ang Casa Vieja. Ang batang si Junjun, na nooy takot na takot sa kanyang nakikita, ay isa ng ganap na binata. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Hindi ito sumpa, kundi isang responsibilidad. Sa isang liblib na barangay sa Laguna, kilala na si Junjun bilang Kajun. Ang batang dating nakikipag-usap sa hangin, ngayon ay takbuhan na ng mga taong ginagambala ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Walang bayad ang kanyang serbisyo. Ang taming hiling niya lang ay dasal. Pero sa araw na ito, isang kakaibang panauhin ang dumating. Isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang kubo. Bumaba ang isang babaeng mayaman, puno ng alahas, ngunit bakas sa muka ang matinding puyat at takot. Siya, si Doña Cecilia. Tulungan mo ako, Kajun. Ang anak ko, si Mika, ilang linggo na siyang hindi kumakain. Hindi siya natutulog. At kapag ginakausap ko siya, hindi ang anak ko ang sumasagot. Pagsusumamo ng ginang. Inabot ng ginang ang isang litrato ng kanyang anak. Magandang dalaga si Mika. Pero nang hawakan ni Junjun ang litrato, naramdaman niya ang isang matinding init. Napaso ang kanyang daliri. Kasabay nito, ang kandilang nasa harap ng altar ay biglang namatay kahit walang hangin. Tumingin si Junjun sa ginang. Ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. May inuwi kayo sa bahay niyo, Donya. Isang bagay na luma. Isang bagay na may bitbit na galit. Napahagulgol si Doña Cecilia. Yung salamin? Yung antik na salamin na nabili ko sa auction? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Junjun. Kinuha niya ang kanyang lana, ang kanyang Biblia at ang kwintas na may pendant ng Virgin Mary. Ang kwintas na galing kay Elena, ang multo sa Casa Vieja na naging gabay na niya ngayon. Pagdating nila sa mansyon sa Tagaytay, sinalubong sila ng mabigat na hangin. Iba ito sa bigat ng Casa Vieja. Sa Casa Vieja, ang bigat ay galing sa lungkot. Dito ang bigat ay galing sa purong kasamaan. Dinala sila sa kwarto ni Mika sa ikalawang palapag. Pagbukas ni Junjun ng pinto, amoy asupre at bulok na karne ang sumalubong sa kanila. Madilim ang kwarto. Sa gitna, nakaupo si Mika sa harap ng isang dambuhalang salamin na gawa sa kahoy na nara, puno ng ukit ng mga demonyo at ahas. Mika? Tawag ng kanyang ina. Hindi lumingon ng dalaga. Nakatitig lang ito sa salamin. Pero napansin ni Junjun ang isang bagay na nagpatayo ng kanyang balahibo. Si Mika ay nakaupo ng tuwid, pero ang refleksyon niya sa salamin ay nakangiti. Dahan-dahang lumapit si Junjun. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. Lumabas ka dyan, masamang nilalang. Utos ni Junjun sa mahinahong boses. Ang refleksyon sa salamin ay tumawa. Isang tawang hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ka para utusan ako, bata? Sabay na nagsalita ang bibig ng tunay na Mika at ang refleksyon, pero magkaiba ang tono. Ang boses ni Mika ay garalgal at malalim.
Ako si Junjun, at sa ngalan ng Diyos, inuutusan kitang lisanin ang katawan ng babaeng ito. Biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto. Ang mga gamit ay nagliliparan. Ang mga baso ay nabasag. Tumayo si Mika at hinarap si Junjun. Ang kanyang mga mata ay wala ng puti. Puro itim na lang. Sumugod ang demonyo kay Junjun. Napakalakas nito. Sa isang hampas lang, tumalsik si Junjun sa pader. Sumigaw si Doña Cecilia sa takot. Lumabas kayo! Sigaw ni Junjun sa Doña habang pinipilit tumayo. Masakit ang kanyang katawan, pero buo ang kanyang loob. Kinuha ni Junjun ang bote ng lana na may buntot ng pagi. Binuksan niya ito at isinaboy kay Mika. Nang dumampi ang lana sa balat ng dalaga, umusok ito na parang asido. Sumigaw ang demonyo sa sakit. Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Bumalik ang demonyo sa harap ng salamin. Pilit nitong hinihila ang kaluluwa ni Mika papasok sa salamin para tuluyan na itong makulong. Nakita ni Junjun ang nangyayari. Unti-unting nagiging transparent ang katawan ni Mika habang ang refleksyon sa salamin ay nagiging mas malinaw. Kailangan niyang basagin ng sumpa bago mahuli ang lahat. Elena, tulungan mo ako. Bulong ni Junjun. Hinawakan niya ng mahigpit ang krus at ang kwintas. Buong puwersa siyang tumakbo papunta sa dambuhalang salamin. Hinarang siya ni Mika. Sinakal siya nito sa leeg. Hindi makahinga si Junjun. Didilim na sana ang kanyang paningin nang bigla niyang naramdaman ang isang malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Isang pamilyar na presensya. Si Elena. Naramdaman ni Junjun ang pagdaloy ng lakas. Iniwas-iwas niya ang kwintas at idinikit ito sa noo ng sinanibang dalaga. Exorciza muste! Isang nakakabinging tiling ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bumitaw ang demonyo. Kasabay nito, binuhat ni Junjun ang isang mabigat na estatwa at ibinato ito sa salamin. Nabiyak ang salamin sa libo-libong piraso. Mula sa mga basag na salamin, lumabas ang isang itim na usok na mabilis na naglaho sa hangin, kasabay ng isang huling ungol ng pagkatalo. Bumagsak si Mika sa sahig at nawalan ng mahalay. Tumahimik ang paligid. Nawala ang amoy ng asupre. Bumalik ang liwanag sa kwarto. Dahan-dahang iminulat ni Mika ang kanyang mga mata. Mama? Mahinang tawag nito. Niyakap siya ng kanyang ina. Ligtas na siya. Sa sulok ng kwarto, nakaupo si Junjun. Pagod na pagod. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas. Si Elena. Nakangiti bago tuluyang naglaho sa liwanag. Tumayo si Junjun at inayos ang kanyang gamit. Tinanggihan niya ang pera na inaalok ni Doña Cecilia. Ipagdasal niyo na lang po ako. At sunugin niyo ang lahat ng piraso ng salamin na yan. Bilin niya bago lumabas ng mansyon. Muli na namang nagtagumpay ang liwanag laban sa dilim. Pero
Pero alam ni Junjun na hindi dito nagtatapos ang laban. Hanggat may mga taong sakim, may mga taong mapaghiganti, at may mga bagay na pilit binubuksan ng pinto ng impyerno, mananatili siyang gising.